Kamusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyo. Ngayon pala ay ang aming ika-anim na buwan dito sa aming tinitiran dito sa may 711 West Gore Street, Nelson, British Columbia. Akalain mo nga naman, di namin nakalain na naka 6 months na pala kami. So ngayon, ang pagkakaiba, syempre nung bagong dating kami rito, talagang wala akong trabaho kasi nag-resign ako sa KFC. Napilitan ako mag-resign para lumipat kami rito sa Nelson, BC. Ngayon, nung nandito kami sa Nelson, BC, nung parang mga isang buwan ata ako noon, mga isang buwan akong walang trabaho noon eh. So yun, nag-apply ako, apply, lakad dito, lakad doon, malamig, tinitiis yung lamig ng kalsada, naglalakad-lakad lang ako, nag-apply ako kung saan. Awa ng Diyos, dami ng in-applyan ko, isa lang yung kumpanya na sumagot sa application ko. Yun yung ah, ah, Kootenay Co-op Grocery Store. So doon, nakakalimang buwan na ako. So bali sa April 10, ika 6 months ko na, so magkakaroon na ako ng benefits kahit papaano. So mapapaayos ko na yung ipin ko, makakapagpalinis na ako ng ipin ko. Tapos yung bungi ko sa gitnang ipin, yun, papa-check up ko kung pwedeng palagyan ng jacket o pustiso o ano man, bahala na kung anong available sa kanila, kung ano yung ah, pwedeng repair na magagawa nila. So ngayon dito, naka-day off ako kasi ang pasok ko sa Kootenay Co-op ay Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos bilang ano yun, kitchen clerk. Tapos pagdating ng Sabado, Linggo, ano naman ako, janitor. O ang tawag nila custodian. So yun, naka-day off ako, so wala akong ginagawa. Pero hindi naman, wala naman sa walang ginagawa, nakapagpahinga na rin ako kasi nakatulog na rin ako. So sinamantala ko pag day off ko, yan, nakakapaglaba ako, yan, nakasampay na. Ayan ang sampayan namin kasi wala naman kami ditong hangiran eh. Kumbaga, wala kami sampayan. So ang ginagawa ko, dito ko lang sa sopa nilalatag yung mga nilaban namin o nilabang ko. So makikita nyo yung mga upuan, ayun o, yung nakasampay lahat yung mga towel o yung mga damit. Tapos yung iba nandito pa oh. Yan. Tapos yung mga underwear doon sa may bintana, ayun oh, nilalatag ko doon sa bintana para mahanginan kasi may bintana yan eh. Tapos may naka-open siya. So para yung hangin papasok, hindi man siya masikatan ng araw, at least yung lamig papasok sa kanya, tapos yun yung lamig mismo magpapatuyo sa kanya. Kasi dito grabe, hindi mo kailangan dito ng aircon. Kung sa Pilipinas, aircon ang kailangan natin kasi napakainit. Dito naman ang kailangan natin heater. So kung makikita nyo, yung bandang ilalim niya, yan, may heater siya. So kabilaan yan. Kung mapapansin nyo, mayroon pa rito. Mayroon pang isa dito. Ayan siya. Tapos yung control niya ito. O yung pinaka-switch niya ito. So ngayon, ang ginawa ko para makapagpahinga na siya, total day off ko naman, kaya ko naman tiisin, pinapatay ko siya para kahit pa paano, meron siyang isang araw na pahinga. So nakasiro siya ngayon. Ngayon kung pupunta ka naman dito sa may CR, meron din. Meron din dito. So yan to siya. Yan yung switch dun sa CR. Tapos ito, dito siya lalabas yung pinaka heat niya o yung init. So yun siya. So dito sa bahay na tinitira namin ngayon, ang maganda rito, meron kami sariling shower. So talaga na-enjoy talaga namin to. Hindi na kagaya nung nasa Toronto kami na syempre shared washroom yun, tsaka shared kitchen. So pagka may iihi, may tatae, talaga mapipilitan ka mag-aantay ka kung may tao sa loob. So dito hindi mo kailangan mag-antay kasi may sarili kang CR o washroom. Ayan o. Yan yung toilet bowl namin. Tapos yung mga toiletries. Ayan o. Tapos yung mga tissue. So yan. Yan yung mga gamit namin. Tapos ito yung mga iba pang toiletries.
Okay, so hindi na namin kailangan pa mag-antay ng kasama na nasa loob ng CR. Di mo na kailangan mag-antay sa labas kasi meron kang sarili. So yan ang kainaman dito sa Nelson BC. Meron kaming sariling washroom. Kahit nung nandun kami sa may Alberta, sa may White Court Alberta, meron din kami sariling CR. Doon lang talaga namin naranasan yung shared o yung mag-aantay ka kasi nga shared washroom doon sa may Toronto. Kasi tatlong kwarto yun siya. Yung sa amin, yung kay Ate Che at saka yung kay Ate Mers, Kuya RB. Tapos may mga anak pa sila, 2 babae. Tapos si Ate Che din, may anak din si Gabe. So talaga napakahirap kapag may gagamit ng CR, nag-iisa lang siya. Pag may naliligo, may tumatay, may umiihi, wala kang choice kundi magantay sa labas. So yun ang hirap pagka may kasama ka sa bahay. Sa isang unit kasi, 3 kwarto yun. So pinagsasalo-saluan namin yung isang CR. So ngayon, nung nakalipat na kami rito sa Nelson BC, yun ang talagang kainaman kasi may sarili kang washroom. So yan ang ano namin, oh. Yan ang street namin dito, o yung address. Yan ang exact address namin. Tapos ang maganda pa rito, meron kang sariling ref. Yun nga lang dun sa Toronto, may sarili may ano kami, may ref din kami malaki. Kaya lang doon hati kami ni Ate Che. So pinaghahatian namin yung freezer at saka yung fridge. So dito naman sa Nelson BC, may sarili rin kaming washing machine. Pero dun sa Toronto, talagang mapipilitan kang bumaba doon kasi ang pinaka laundry room doon nasa baba ng unit o sa may ground floor. Nasa 6th floor kami. So bababa ka para magpa laundry. May bayad 'yun. Parang naaalala ko kundi token tawag dito card. So yun ang may bayad talaga. Wala naman libre dito eh. Dito lang talaga may libre May libre kaming washing machine. So pwede kaming gumamit anytime kung kailan namin gusto maglaba. Kailangan mo lang diyan ay sabon, tsaka Fabcon at tsaka Sunrox. So yun lang, pwede mo na magamit yan anytime. Ang tatakpan niya ay GE. So magandang klase yan. Kaya lang problema lang diyan, hindi mo yan pwedeng tambakan. Kumbaga limited lang yung pwede mong ilagay dyan. Kasi mahirapan din yung machine o yung makina niya. Kailangan na sakto lang. Huwag mo siyang pupunuin para hindi rin mahirapan yung pag-ikot niya. So yan dito, nung nandito na kami sa Nelson BC, may sarili kaming TV. Kung makapansin nyo, ayan, may TV siya. Hindi naman siya ganun kalaki yan, pero at least meron ka na magagamit. Tapos meron na rin siyang lampshade, and dalawa yun siya. Isa, dalawa. Tapos ito sarili namin to, itong printer. Yan. Tapos meron na rin siyang sariling TV stand. Tapos may mga tawag yan. Matawag dito lamesa. Ayan May maliit na lamesa, dalawa yan. Isa, dalawa, at saka may mas malaki. Ayun. So yun ang kainan namin. Naalala ko nung nandun kami sa Alberta, wala kaming kainan. So napilitan kami bumili ng dining table. Ang mahal-mahal. Tapos hindi rin naman namin napakinabangan ng mga mahabang panahon. Bumili-bili pa siya sa, ewan ko saan niya nabili yun. Basta original bago, brand new. Ngayon, nung aalis na kami, papunta na kami sa Nelson BC, napilitan siya ibenta ng $100 lang. Pero ang bili niya doon para mga almost $300 plus dollars. Pero palugi, kailangan talaga ibenta kasi aalis na kami. Hindi rin namin madadala at magagamit. So, yun nga, bago kami umalis, binenta pa namin sa marketplace. Tapos yun, pati yung bisikleta ko na 150, binenta ko lang ng $70. Kasi nga, alis na kami, punta na kami dito sa Nelson BC. Tapos meron din kami sariling dito pala, microwave, ito Yan may sarili kami microwave. Kung tutusin, meron din kami sarili na mas malaki pa diyan kung tutusin mo. Kaya lang kasi kung ipapalit ko rito, maliit lang kasi. Mo yung pinakapatungan niya maliit. Kung ipapatong ko yung sa amin diyan, hindi rin magkakasya. So, yung sarili nilang microwave, yun na lang din ang ginamit namin. Tapos, yun nga, may sarili silang lutuan. Dalawa to. Kaya lang kasi, ito na lang yung ginagamit namin. Hindi man namin kailangan na maraming lutuan. Dalawa yun siya. Isang malaki ito. 2 burner to, tsaka isang single burner. So, yung single burner, tinanggal ko. Nilagay ko doon sa ilalim ng sofa. Kasi hindi rin namin magagamit. Ang dami-dami. Dalawa lang naman kami. Tapos, yun nga,
may sarili rin kami dalang rice cooker. Itong rice cooker nito, pamana pa sa amin ni Ate Mers nung nasa Toronto pa kami. So binilan niya kami ng rice cooker para may magamit kami sarili namin. So ito yun, dala-dala namin pagpalipat namin ng Alberta, Whitecourt, Alberta, tsaka hanggang dito sa Nelson, BC. So itong rice cooker nito, alaala to ni Ate Mers tsaka ni Kuya RB. Tapos yun, yung bago kami pumunta ng Alberta, bumili ako ng sandamakmak na nor. Hanggang hindi pa nauubos. So ito pa Ang dami niyan. Binili ko pa yun sa Mama's Grocery Store sa may Butters and Wilson. So yan yung alaala ng Butters and Wilson o yung Mama's Grocery Store. So yun lang. Nakaka 6 months na kami rito. So kung sakali man na may naririnig ang boses. Kung sakali man na makuha namin yung mga bata o kung sakali mang dumating yung time na kukunin na namin sila, kailangan na rin namin lumipat kasi itong space na to para lang to sa mag-asawa o para sa single person kasi ito pinakiusapan lang ni Arlene yung may-ari nito na baka pwedeng mag-asawa. So kami yun, pumayag naman, nakakatuwa pumayag. So yun, tumira kami rito. Pero kung tutuusin mo, itong kwarto na ito o itong space na ito, para lang sa single person ito, pwedeng pang lalaki o pang babae. Basta hanggat maaari, single siya. Pero dahil sa pangangailangan, nakiusap si Arlene na baka pwede mag-asawa, pinagbigyan kami. So hindi kami pwede rito magdala ng mga anak. So, kasi magagalit sila, paalisin kami, paalalayasin kami. So yun, hanggat maaari, pang mag-asawa lang to. Ngayon, kung plano namin kunin yung mga bata, kailangan naming umupa ng mas malaki rito. Mas malaking space, mga at least 2 bedroom o 3 bedroom. So yun yung mga sapatos na nakuha ko. Ito, dala ko pa to galing ng Toronto. Itong dalawang ito. Pero the rest dito galing na rito sa Nelson, BC, mga napulot ko ito. Ito napulot ko, ito, tsaka ito. Yan yung mga napulot ko. Meron pa nga ako napulot kay Arlene Kaya lang sinuot niya ngayon Okay. Yung mga maleta namin nandun sa taas kasi maliit lang naman tong space namin Kaya yung ibang mga bagahe namin, ayan gaya yung maleta nandiyan dyan sa baba. Tapos yung isa na doon sa taas. Tsaka yung malaking bag na nakuha ko pa doon sa may Toronto. Okay guys, maraming salamat sa inyo. God bless po sa lahat. Magandang hapon po. Thank you. Bye.